kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, please subscribe and click the notification bell icon. Thank you! Hello mga ka-express, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay araw po ng Miyerkules at ang petsa ay 29 na po ng buwan ng Hulyo. 2 days na lamang po at papasok ng buwan ng Agosto. At syempre, after August, September, October, November, Berber months na po na naman yan. At ngayon pa lang nagpaparamdam na yung simoy ng hangin na medyo lumalabig na dahil nga tag-ulan na. Ayan. Actually, ngayong araw na to, ang lakas ng ulan dito sa lugar namin, dito sa Munwok. At mula pa kaninang umaga, walang tigil yung ulan mga ka-express. So, for today's video, ang pag-uusapan natin, ang topic natin ay ang magiging laban ni Alex Yala kontra po dito kay Leila Fernandez. Pero bago natin talakayin yan, ay balikan natin, pasadahan natin yung naging laban ni Alex dito kontra nga kay Shing kagabi mga ka-express. Actually, napuyat ako Inabot ako ng alas 3 na, mag-aalas 4 na ng madaling araw Pero worth it naman yung pagpupuyat mga ka-express. Bagamat nung umpisa talagang kabado ako dahil sabi ko matatalo ata dito si Alex. Pero yung ganung mga sitwasyon, yung mga ganyang sitwasyon nga kung saan medyo dihado si Alex, talagang hindi nagpapatinag si Alex doon. Kumbaga, makikita mo sa kanyang aura, makikita mo sa body movement ni Alex na kalmado lang siya. So, hindi siya nagpapanik at wala yung tantrum. Hindi nagtatantrum si Alex. Unlike sa mga nakalaban niya, di ba, nakita niyo nung tinalo niya si Iga Swiatek, iba lang tayo, doon sa Wimbledon. Di ba yung pagpunta ni Iga doon sa sa bench niya, binalibag yung rakita, di ba? Yun, isa yun sa mga tantrums na nakikita natin, madalas nakikita sa mga players na pagka halimbawa natatalo sila, nawawala na sa konsentrasyon. Pero ibahin natin tong si Alex, nung kababayan natin. Halimbawa, talo man siya o masama man ang kanyang laro, ganun pa rin yung kanyang yung aura, yung kanyang body movement, yung ng sarili niya, pagdala niya sa sarili, ganun pa rin. Kalmado pa rin. At alam niyo yung laban nilang dalawa kagabi dito kay Sheng. Grabe yung paulan ng mga aces ni Sheng, di ba? Halos nagpaulan siya ng ilan yun? 8 o 7 ata o 8 na aces. Pero hindi rin naman nagpatalo ang ating kababayan si Alex. Nagkaroon din siya ng 4 na aces. At ang pinakamatindi ron mga ka-express, tinalo niya si Sheng sa first serve. Doon tinalo kasi yung first serve ni Sheng, although mabigat at mabilis, pero napakarami niyang double fault mga ka-express. Ang daming double fault ni Sheng. Yun ang isa sa nagpatalo kay Sheng, yung double fault niya. Tsaka yung mga error niya, kadalasan nami-miscalculate niya yung placement niya sa loob ng na kabilang court. Minsan imbis na madala niya doon sa baseline, lumalagpas. Sa sideline naman lumalagpas din. Kung hindi man lumalagpas, natutungkab sa net. So yun yung mga yung mga pinagdaanan ni Sheng. Pero doon sa serve niya, talagang wala kang masasabi. Pero kahit ganun kalakas o katalas yung serve ni Sheng, kayang-kayang saluhin ni Alex, kayang-kayang ibalik ni Alex. At minsan nga, merong second serve si Alex na talagang nakakagawa kagad siya ng point Natutulala na lang si Sheng. Ang ganda nung diskarte ni Alex kagabi mga ka-express. Doon sa first set, talagang nag-struggle doon si Alex. Nag-struggle talaga siya. Yung score is 6-4 in favor kay Sheng. Pero pagdating ng second set, medyo dikit pa rin yung laban. Pero eventually, nakuha ni Alex yung second set. Ngayon, pagdating ng third set, ay
Yun ang masasabi kong kinain na ng buo ni Alex si Sheng. Hindi na pinaporma. Nagtapos yung score na 6-1. Isipin mo. At ito pa mga ka-express yung lahat ng Olympic medalist, tinalo na lahat. Kumbaga, Grand Slam na tinalo na ni Alex. Yung sinasabi kong mga Olympic medalist, diba, yung bronze medalist, silver medalist, saka itong gold medalist. Itong si Sheng ay gold medalist yan mga ka-express nung Paris Olympic 2024. Si Sheng ang nakakuha ng gold medal. At ang silver medal noon ay nakuha naman ni Donna Beckett. Tinalo rin yun ni Alex, di ba? Ilang beses na tinalo ni Alex si Beckett? 3 beses na tinalo ni Alex si Beckett. At yung bronze medalist mga ka-express, si Iga Swiatek, 2 beses niya na rin tinalo. Una doon sa Miami, at yung pangalawa nga, ito ang pinakamatinding pagkatalo ni Iga. Kasi nga, si Iga, defending champion doon sa Wimbledon. Di ba? Yung doon sa ginanap sa London. Siya ang defending champion doon, pero tinalo siya ni Alex in straight sets. Di ba? In straight set yun. Hindi niya na pinapurma na umabot pa ng third set. Pero yung first set nila doon sa Wimbledon, grabe yun. Yun ang pinakamatindi. Kaya nag-enjoy ng todo. Kumbaga, basta naglalaro si Alex, mapapahanga ka talaga dahil yung yung movement niya sa loob ng court. Talaga ang ganda tingnan. Yung rhythm ng katawan niya, yung paghabol niya sa bola, pagpalo niya sa bola, pag-save niya sa bola, return ng bola doon sa kalaban. Talagang kung pwede nga, i-focus yung camera kay Alex, di ba? Pero kagabi talaga ang galing ng pagkakadiskarte ni Alex dito sa laban niya kay Sheng. So, dumako na tayo ngayon dito sa laban niya kay Lele Fernandez. Parehas kaliwete. At sa ngayon, ang ranking ni Lele Fernandez ay rank number 34. Samantala itong ating kababayan na si Alex Ayala is rank number 28. So, mas lamang pa sa ranking itong ngayon si Alex Ayala. Sa height, 5'6" si Lele Fernandez. Samantalang ating kababayan ay 5'9". Talagang matangkad. Para sa isang Pilipina, matangkad na yan. Yung sa record naman kasi sa title lamang si Lele Fernandez. At ito pa, parehas po silang may dugong Pinoy. Kaya lang si Alex Ayala ay purong dugong Pinoy. Samantalang itong si Lele Fernandez blended. Kumbaga mix. May dugong Canadian at may dugong Pinoy. So ang pinakamatindi rito mga ka-express, tinalo ni Lele Fernandez si Alex Ayala doon sa clay. Nung naglaban sila sa clay, tinalo ni Lele Fernandez itong si Alex Ayala. Pero ibang usapan na ito ngayon dito. Kasi itong surface na paglalaroan nila, isa ito sa paboritong surface ni Alex Ayala, yung hard court. So, kita nyo naman, kabisado ni Alex yung kanyang placement, kung saan niya gusto palandingin ang bola, kung saan niya gusto patamain ang bola. At talagang sabi ko nga, di ba, ang laki ng in-improve ng kanyang pagse-serve. Ngayon nakakagawa na siya ng mga aces, nakakagawa na siya ng ace na dati noon bihirang-bihira. Pero ngayon, sa bawat game niya, hindi pwedeng hindi magkaroon siya ng ace. So, yan. So, ang pinaka-prediction ko rito mga ka-express ay kung natalo ni Lele Fernandez si Alex Ayala in straight set, natalo niya kasi si Alex Ayala 6-1, 6-2 nung naglaban sila doon sa clay. This time around, while prediction ko lang ito mga ka-express, tatalunin din siya ni Alex Ayala in straight sets. Sabihin natin ang mga score ngayon, mga 6-4 o kaya 7-6. Ayan ang magiging score niya. 7-6 o kaya 6-4.
Kumbaga dikit. Dikit ang laban niya pero in favor of Alex Yala. Bakit ko nasabi? Kasi mataas ang moral ni Alex Yala. Mula po dun sa sa Wimbledon, mataas na yung kanyang yung moral doon. Lalo pa ngayon, 'di ba, natalo niya si Xiang. Mas mataas pa rin. Kumbaga yung momentum, andun pa rin yung momentum kay Alex Yala. Nasa momentum pa rin si Alex para magdikta ng laro sa loob ng playing court. Mamayang alas 10 po, mamayang alas 10 ng gabi dito sa Pilipinas, hapon po yan dun sa sa parting Washington DC sa Amerika. So, yun po ang maaantabayan nating laro mamaya. So, ang aking prediction, mananalo si Alex in straight set laban dito kay Leylah Fernandez. Ang ikatatalo lang naman ni Alex pagka nagkaroon si Alex na maraming double fault. Pero sa ngayon, bihira na si Alex nagkakaroon ng double fault eh. Kumbaga, kapang-kapaan niya na yung patawid ng bola sa kabila. Yung first serve niya, mataas na yung percentage ng first serve niya. Kasi pag mataas ang percentage mo sa first serve, ibig sabihin, laging pumapasok ang bola. Hindi ka nagkakaroon ng double fault. May fault man, pero sa mga pangalawang serve, pumapasok na ng maayos. At saka isa pa, tumaas din yung percentage ng kanyang ng break point. Yung break point, ano ba yan? Save, tsaka yung break point, na co-convert niya into break point. Mataas na rin po yung niya, yung percentage niya diyan. Kung dati nasa 50 lang, ngayon tumaas na ng 55, 59, mataas na po 'yan. So, ibig sabihin paganda ng paganda yung performance ni Alex Yala habang tumatagal ang paglalaro niya ng tennis dito sa sa WTA. So itong laro nila ay mamaya alas 10, WTA 500. Round of 16 po ito mga ka-express kasi maiksi lang yan. Round of 32, round of 16, quarterfinal, semifinal, tapos final. Bali 5 stages lang yan. Pagka nalusutan niya yung 5 stages tulad ng ginawa niya dun sa Lexus Birmingham, champion siya. At ito pa, isa pang wild prediction ko, makakarating si Alex Yala sa finals. Makakasampa ng finals si Alex Yala. Ngayon, pagdating doon sa finals, saka natin pag-usapan kung sino makakaharap niya sa finals at magbibigay tayo ng prediction. So hanggang yan po na yung ating magiging pinaka-prediction sa araw na to. Alex Yala winning in straight set against dito po kay Leylah Fernandez. So muli, ito po si Hill at yung Hillbal Channel. Lagi nagsasabi na may pagpalayan ng bawat sa atin ng ating pong may kapal. At bigyan tayo ng pagpapala sa araw-araw. Maraming salamat. God bless you and Diyos mabalos!